Tingnan mo ito. Matalino talaga ang lalaking iyon sa probinsya. Kinuha niya ang sirang electric fan at ginawang wind generator. Simula nang makuha niya ang generator na ito, hindi na nagbayad ng kahit isang sentimo ang lalaki para sa kuryente sa pag-ilaw ng kanyang bahay. Ngayon, tingnan natin kung paano ginawa ito ng lalaking taga-probinsya. Ang unang hakbang sa paggawa, nakahanap ang lalaki ng sirang electric fan at agad niya itong sinimulang kalasin. Pagdating sa pagbaklas ng bentilador, alam ng lalaki ang ginagawa niya dahil mahilig siyang magkalikot mula pa noong bata siya. Maraming beses na niyang binaklas ang mga bentilador sa bahay noong bata pa siya, kaya't sa pagkakataong ito, napakadali na lang nito. Tinanggal niya ang panlabas na takip at ang mga talim sa ilang galaw lang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Tinanggal din niya ang plastic na takip na humahawak sa motor. Ngayon, lubos nang nakalantad ang motor ng bentilador. Sunod, hinugod din niya ang motor. Matapos magtrabaho dito ng ilang sandali, ang dahilan kung bakit niya binaklas ang motor na ito ay para gawing generator. Dahil ang karaniwang electric motor ay hindi makakalikha ng kuryente, kailangan mo itong baguhin. Kaya paano mo nga ba ito babaguhin? Patuloy lang sa panonood at malalaman mo. Ngayon, kinuha ng lalaki ang distornilyador at patuloy na binabaklas ang pabahay ng motor. Inalis niya ang rotor at ang stator. Ito ang stator coil ng motor. Sa pagtingin dito, walang senyales ng pagkasunog. Mukhang maayos pa ang coil na ito. Kung sira ang coil, hindi mo ito magagawang generator. Sunod, kinuha ng lalaki ang rotor ng motor. Ang ganitong uri ng rotor ay karaniwang iron core lang. Wala itong magnetismo, kaya hindi ito makakalikha ng kuryente. Ngayon, gagawin ng lalaki ang rotor na maging isang permanenteng magnet. Sa ganitong paraan, magiging generator ang motor. Una, ikinakabit niya ang rotor sa isang vise. Pagkatapos, gumagamit siya ng grinder para gupitin ang mga uka sa magkabilang panig ng iron core. Dahil maliit lang ang rotor, 2 uka lang ang ginugupit niya. Ang mariuga ay gempered ng symmetrical. White green branch magigawa yung may katsulin majalings. Kung may kakayahan ka, ang pagputol ng 4 na uka ay mas magiging mabisa. Pagkatapos magawa ang mga uka, kumuha ang lalaki ng 2 bilog na malalakas na magnet at inilagay ang mga ito sa gitna ng mga uka at sa pag-install ng mga magnet, ang 2 magnet ay may magkasalungat na polaridad kaya kapag umiikot ang rotor, ang coil ay dumadaan sa magnetic field at lumilikha ng kuryente. Susunod, nakahanap ang lalaki ng sirang CD at inilagay ito sa gitnang shaft. Pagkatapos ay ikinabit niya ito gamit ang mainit na pandikit. Pagkatapos ay isinasalpak niya ang isang pares na mga PVC pipe sa ibabaw ng rotor at idinidikit ito sa CD gamit ang mainit na pandikit. Pagkatapos kinukuha ng lalaki ang isang hardener na inihanda niya kanina at hinahalo ito ng mabuti. Ang hardener na ito ay gawa sa acrylic acid at epoxy resin na hinalo sa 1:1 hanggang 3 ratio. Pagkatapos ihalo ng pantay, ibinuhos niya ang hardener sa PVC pipe hanggang matakpan nito ang rotor. Ang layunin nito ay upang matibay na idikit ang mga magnet sa rotor. Kapag tumigas na ang hardener, inaalis ng lalaki ang CD at ang plastic pipe. Kaya ang isang ordinaryong rotor ay nagiging permanent magnet. Susunod, ikinakabit ng lalaki ang rotor sa drill press at gumagamit ng grinder para pakinisin ang ibabaw. Pagkatapos ng pagliha, ganito na ang itsura nito. Ang mga magnet ay mahigpit na nakaselyo sa loob ng rotor. Hindi ito matatanggal kahit mabilis ang pag-ikot. Susunod, sinisimulan ng lalaki ang muling pagbuo ng motor. Inilalagay niya ang rotor sa stator coil at ikinakabit ang housing. Kapag naipon na ito, iniikot niya ang gitnang shaft gamit ang kamay upang suriin kung may sumasabi. Susunod, pinuputol ng lalaki ang lahat ng sobrang mga kawad. Iniiwan lamang ang pangunahing kawad ng winding at ang karaniwang kawad. Pagkatapos, naghahanap ang lalaki ng karaniwang power strip at naglalagay ng ilang incandescent na bombilya sa strip. Pagkatapos ay ikinakabit niya ang power strip sa generator upang ang kuryente mula sa generator ay makapag-ilaw sa mga bombilya. Pagkatapos ng pag-wiring, gumagamit ang lalaki ng cordless drill para paikutin ang generator. Tulad ng nakikita mo, kapag ikinonekta niya ang kuryente, agad na umiilaw ang bombilya. Ibig sabihin, gumagana ng maayos ang generator. Matapos subukan ito ng lalaki ng maraming beses, lahat ay gumana ng perpekto. Ipinapakita nito na ang kakayahan ng generator na magdala ng load ay talagang malakas. Susunod, gumagawa ang lalaki ng stand batay sa sukat ng motor. Pagkatapos ay patayo niyang i-welding ang isang piraso ng square tubing sa stand. Ang gagawin niya ngayon ay ang wind vane para sa wind generator. Ang wind vane na ito ay nagpapahintulot sa generator na automatikong subaybayan ang direksyon ng hangin. Susunod, ikinakabit ng lalaki ang motor sa base. Pagkatapos ay nakahanap siya ng malaking talim at ikinakabit ito sa gitnang baras ng generator. Kaya ang isang ordinaryong electric fan ay nagiging wind generator. Pagkatapos ng conversion ng generator, dinadala ng lalaki ito sa bubong para subukan kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Makikita mo ang generator sa ilalim ng puwersa ng hangin ay nagsisimulang umikot ng mabilis. Ang bombilya na nakakonekta sa ibaba ay agad na umiilaw. Kaya sa generator na ito, hindi na kailangang magbayad ng lalaki para sa kuryente upang ilawan ang kanyang tahanan. Ano sa tingin mo ang kakayahan ng lalaki? Kaya niyang gawing kayamanan ng basura sa mabilis na panahon. Mahirap makahanap ng ganito katalentado. Sige, yan lang para sa episode na ito. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod.